Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is yung third installment natin ng ating series, which is yung The Gospel, since today nga is Wednesday. So, our topic for today is Jesus took upon himself our sins, or Jesus took our sins upon himself. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So, in English Standard Version, "For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God." In Filipino translation naman, or in ang Biblia 2001, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo maging katwiran ng Diyos. So, sinasabi lang dito kung ano ba yung ginawa ni Lord God sa anak niyang si Jesus Christ para lang mawala sa atin yung kasalanan, para lang mawala yung fall of the humanity, which is yung sin. Diba? So, sinacrifice niya nga yung one and only begotten Son niya para isave tayo sa mga sins natin. And si Jesus Christ yung nagdusa, diba? Siya yung namatay sa cross, siya yung pinahirapan. Basta siya yung nagdusa, yung mga consequences na tayo dapat ang nagre-receive is tinake upon niya sa sarili niya, nang sa gayon is maligtas tayo sa mga kasalanan natin, which is yung greatest punishment na pwede nating makuha is yung kamatayan or death na. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, God is both a loving Father and a righteous judge. So, He is both a loving Father. Number 1, loving Father. Kasi nga, alam niya na kumbaga, diba, since kontrolado niya lahat ng nangyayari dito sa mundo, na i-sacrifice niya yung nag-iisang anak niya si Jesus Christ, kasi alam niya rin naman na walang ibibigay kay Jesus Christ, or walang, kumbaga, lahat ng mangyayari kay Jesus Christ is for a good reason. Kaya niya sinacrifice si Jesus Christ because of a good reason. Dahil nga, gusto niya iligtas din tayong mga anak niya rin, tayong mga tao. Kaya sinabi dyan, loving Father. So, grabe yung pagmamahal niya, hindi lang kay Jesus Christ, kundi para na rin sa atin, diba, na kinaya niyang gawin yon, yung sakripisyo na ginawa niya, yung desisyon na ginawa niya. Kaya nga sabi rito, He is also a righteous judge. So, yung capacity niya for a decision making, di ba? So, walang makakapantay, kasi if ever kunwari sa atin yon, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ni Lord God, and may anak ka na kailangan mong isacrifice just to save other people, a lot of sinners. So, ikaw ba, makakapayag ka, maisa-sacrifice mo ba yung anak mo? So, hindi, diba? But since He is our Lord God, and He is a very loving Father, diba? Hindi na niya inisip yung own emotions niya, yung mararamdaman niya, kasi nga, sobrang mahal niya tayo, na kahit napakamakasalanan natin, is mas pinili pa rin niyang iligtas tayo. Mas pinili niyang iligtas yung kaisa-isang anak niya para mailigtas tayo. And in the end naman, nabuhay ng muli itong si Jesus Christ, na siyang nagsakripisyo talaga ng kanyang buhay para sa atin. Kaya masasabi natin na God is both a loving Father and a righteous judge. Number 2, the gospel is about the greatest exchange between Jesus and sinners. So, yung gospel daw, or yung ebanghelyo, this talks about the greatest exchange between Jesus and sinners. Kung paano tayo niligtas ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan. Kung paano niya tinrade yung buhay niya para lang mailigtas tayo sa ating greatest punishment, which is yung death. Dahil nga, lahat ng kasalanan dito sa mundo, may it be light or a big crime, lahat ng yan sa mata ng, or sa Bible, ang punishment talaga niyan dapat is death. But since we have been saved, diba, hindi natin kinakaharap yung consequence na yun, dahil nga
sinave na tayo ni Jesus Christ, and that is what the gospel is talking about. Ayun yung iniikot ng gospel. Ayun yung kaya nga sinasabi na dapat natin basahin at intindihin yung gospel. Gawin natin siyang daily milk, since andito lahat ng dapat nating malaman patungkol sa atin, and syempre kay Lord God and kay Jesus Christ. And number 3, the gospel made us holy and righteous legally before God. So, kung hindi dahil sa gospel and kay Jesus Christ, we would not be holy and righteous. Kasi nga, anong guide yung ano yung magiging guide natin in becoming holy and righteous, diba? Sa tingin nyo ba kung hindi tayo nagbabasa ng gospel, we will be able to be holy and righteous? Hindi naman, diba? Kasi nga, we don't have enough education about the Bible and the gospel. And if we don't have enough knowledge, education, and awareness about these things, how are we able to become holy? Paano tayo magiging holy kung wala tayong guide? Paano tayo magiging holy kung wala tayong guide ng Holy Spirit, di ba? Paano tayo magiging righteous kung hindi naman natin alam how to even become one, and kung tayo mismo sa sarili natin is we are not genuine to become holy and righteous. So, di ba, the gospel is very necessary for us, and dapat natin siyang binabasa. Dapat natin siyang tinatatak sa utak, isipan natin. Kasi, ayan yung dahilan kung bakit nare-renew tayo on why have we become holy, of why have we become holy and righteous legally before God. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, serve God with full of gratitude. Number 2, trust the finished work of Christ on the cross. And number 3, live worthy of the gospel. So, by now, after this devotion, we should be able to identify the proper, or what is our proper response to Jesus, to what Jesus has accomplished on the cross.